So, puli ng Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga nanay nandito ngayon. Salamat sa mga buhay ninyo. Very special ang araw na to dahil it's a Lord's Day. Tapos, yun nga, celebrate na naman natin ang Mother's Day. Sabi nila, ang Mother's Day daw isa sa mga pinaka sineselebrate na mga holidays, no? Or hindi naman holiday, kundi mga occasions, mga araw. Number 2 raw yan sa Christmas, sabi nila. No? Ang Father's Day, number 20 lang. So merong, ano kaya yung 18 pa na before Father's Day? Pero nyo, mas nauna pa ang All Saints Day kaysa Father's Day. Pero ang Mother's Day, lagyan natin yung slide natin. Natutuwa ako dahil pagpasok ko pa lang kanina, naririnig ko na kinokot yun na yung Proverbs chapter 31, which talks about a virtuous woman. Sino ba yung virtuous woman o yung babaeng gumagawa ng mabuti? Virtue means doing what is right. Gumagawa ng tama. Kung ano yung tama, yun ang ginagawa niya. So, a virtuous woman ay yung babaeng tamang ginagawa. At yun nga, binasa kanina, sabi niya, yung binasa ni Sister Arlene kanina, sabi niya sa Proverbs chapter 31, hinihigitan. Maraming babae ang gumagawa ng tama, pero hinihigitan nito ang lahat ng yon. Sino yon? Yung babaeng sumusunod at nagpupuri sa Panginoon. Sabi, may takot sa Diyos. Yung babaeng may takot sa Diyos, hinihigitan niya ang lahat ng mga virtuous woman. Lahat ng mga babaeng gumagawa ng tama. Totoo naman, maraming mga babaeng gumagawa ng tama. And nakaugalian natin every Mother's Day, siyempre nagpo-fall ng second Sunday. So malamang kahit sa akin sa paglilingkod ko sa Panginoon, tuwing darating ang Mother's Day, yun ang sentro ng mensahe sa Sunday service. Pero gusto kong malaman ninyo na ang sentro palagi natin ay ang salita ng Panginoon, kundi ang Panginoong Jesus. Yes. Amen? So, in our service like this, yes, we will i-honor natin ang mga mothers dahil kaarawan nila ngayon, Pero ang pinaka honorable talaga sa araw na to ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus palagi. Amen. Amen? Amen. Amen. I want you all to bow down your heads first, Tapos, gusto ko lamang dumulog tayo sa Panginoon. Anyayahan natin or itaas natin ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Lord Jesus, Ikaw ang aming Panginoon. Panginoong Diyos na aming Ama. Ikaw ang aming Ama, Panginoon. At Lord Jesus, Ikaw ang nagsabi na kung saan merong 2 o 3 nagtipon sa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Kung kaya naman, Panginoon, ina-acknowledge namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan ngayon. Sa lugar na ito, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ng lugar na kung saan nilagay mo ang iyong pangalan at ang iyong mga anak ay sumasamba sa iyo. Narito kami, Panginoon, nagtipon kami hindi para itaas ang mga nanay o mga tao, Panginoon, kundi upang sambahin ka at itaas ka. At pagbulay-bulay ng iyong mga salita patungkol, Panginoon, sa okasyon na ito, Panginoon, na tinatawag namin Mother's Day. Pero Panginoong Hesus, Ikaw muli ang hinihiling namin na siyang matanyag at maging malaki sa aming buhay, sa aming isipan, sa aming mga puso. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Lord, ako po ang gamitin mong vessel mo, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon. At hinihiling ko rin, Panginoon, ang iyong mga salitang siyang mamutawi sa aking mga bibig sa oras na ito. Lahat ng kapurihan at lahat, Panginoon, ng karangalan ay tanging sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 Happy Mother's Day. Sabi diyan, in Proverbs 31:10, a mother's worth is far above rubies.
ang halaga ng isang nanay. No? Actually, ang sabi niya sa Proverbs chapter 10, the woman, yung babae, ang halaga ng isang babae. Pero gusto kong ipatukoy ang babaeng yan sa mga nanay. Ang halaga, ano bang halaga ng nanay? Talaga, ano ang halaga ng nanay? Lahat tayo naging anak. Ibig ko sabihin, meron tayong may mga naging nanay tayo. Kung titignan natin ang mga buhay natin ngayon, tayo ba yung klase ng tao na gusto nating palakihin? Ibig ko sabihin, tignan nyo yung buhay natin ngayon. Ikaw ba yung isang taong gusto mong palakihin yung ganyang klaseng tao? Tignan mo yung buhay mo, Doon natin makikita ano ang halaga ng nanay. Can you go to the next slide? Sabi niya in Proverbs 31:10, mahirap makakita ng mabuting babae, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. At yung binasa kanina, Proverbs 31:30, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at may takot sa Panginoon, yun ang pararangalan. Yun ang pararangalan. So ano nga ba ang halaga ng mga magulang ngayon o ng mga nanay? Sabi ko kanina, gustong itaas natin ng Panginoon, pero gusto rin ng Panginoon na mataas sa mga nanay ngayon. Binigyan niya ang araw na to. Dito sa Pilipinas, ito ang pang-88 na taon. Pang-88 na taon pa lang. Kung saan sineselebrate ang Mother's Day. Pero sa pinagmulan nito, more than 100 years na sineselebrate ang Mother's Day. Meron akong gustong ipalabas na meron akong gustong ipalabas na video bago tayo magpatuloy. Tingnan niyo to na-encourage lang ako sa video na ito. Alam ko nakita niyo na rin itong video nito, pero gusto ko lamang bigyan din natin ng tuon ngayon. Kita ba? Ayan. Makikita naman natin. One day, as a small child, Thomas Edison came home from school and gave a paper to his mother. He said to her, "Mom, my teacher gave this paper to me and told me only you are to read it. What does it say?" Her eyes welled with tears as she read the letter out loud to her child. "Your son is a genius. This school is too small for him and doesn't have good enough teachers to train him. Please teach him yourself." Many years after Edison's mother had died, he became one of the greatest inventors of the century. One day he was going through a closet and he found the folded letter that his old teacher wrote to his mother that day. He opened it. The message written on the letter was, "Your son is mentally deficient. We cannot let him attend our school anymore. He is expelled." Edison became emotional reading it, and then wrote in his diary, "Thomas A. Edison was a mentally deficient child whose mother turned him into the genius of the century." The takeaway of the story is, a mother's belief holds extraordinary power, capable of profoundly shaping her child's life trajectory and unlocking their full potential, as demonstrated by Thomas Edison's journey from perceived deficiency to greatness, fueled by his mother's unwavering support and belief in his abilities. Now, if you think this content is good, tag that one friend who needs to see this, and please like, Naintindihan niyo ba share, yung kwento ni and Thomas follow. Edison? Alam ko napanood niyo na to, pero napakaganda ng impact ng nanay niya sa kanyang buhay. He became one of the most or the genius in his era. Sa kanyang kapanahunan, siya yung isang pinakamagaling na nahalal na isang pinakamagaling na tao. Hindi dahil sa talagang magaling siya, kundi dahil sa ginawa ng nanay niya. Pero mo, meron siyang kakulangan, pero hindi pinakita ng nanay niya yun. At yun ang nagbigay sa kanya ng kakayanan para magampanan niya yung dapat niyang gampanan.
ano, maging isa sa pinakamagaling na tao sa kanyang kapanahunan. Alam niyo, kaya ako narito ngayon, ano, na tumatayo at nagsasalita dito sa harapan ninyo dahil din sa isang panalangin ng isang nanay. Ano, yung nanay ko rin, sa pamilya namin, ako ang huling na born again. Ano? Nauna yung sister ko na nakuha niya yung buong pamilya namin. Ako yung last. Ano? Pero halos ayaw kong sumama noon na nakokornihan talaga ako sa mga ginagawa nila. Ano? Nandun sila sa charismatic. Doon sila nagsimula charismatic pa noon. Ano? Pero dahil sa panalangin ng isang nanay, ano, kaya ako narito ngayon. Na naglilingkod sa Panginoon, sa tawag ng Panginoon, sa pagtugon niya sa panalangin ng aking nanay, nakakapag preach ako sa maraming tao na kumbaga binigyan ako ng katungkulan ng Panginoon na ipamahagi ang kanyang salita. Binigyan ako ng kakayanan ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay narito rin ngayon. Ano, alam ko narito tayo ngayon dahil merong isang babae o merong isang nanalangin para sa atin. Kaya natin narinig ang Ebanghelyo, no? Kaya kayo narito ngayon, merong isang nanalangin para sa inyo. Maaaring yung nanay ninyo, maaaring yung mga asawa ninyo, maaaring yung mga kapatid ninyo, no? Pero meron nanalangin para sa atin. Ano? Merong nanalangin para sa atin para marinig natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Lahat tayo. No? At yun nga, gusto ko rin sa oras na to, no, isipin nyo, sino yung taong ginamit ng Panginoon para marinig natin ang gospel, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Dahil ang Diyos patuloy siyang gumagawa. Gusto kong linawin uli sa ating lahat na ang kaligtasan natin ay hindi sa pamamagitan ng mga ginawa natin. Tayo ay naligtas dahil ito ay regalo ng Diyos. Before the foundation of the world, sabi niya, tinignan niya tayo, pinili niya na tayo. Ano? Kung meron man siyang mga ginamit na tao, yun ay dahil sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagkaalam at pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Bago pa lamang mangyari ang isang bagay, alam niya na kung ano ang kahihinat na nito. Alam niya na or He declares the end, sabi niya, from the beginning. No? Tulad nung pagkakaligtas natin, can you go to the next slide? Sabi niya in Galatians chapter 4, in verse 4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae. At namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo maituturing ng mga anak ng Diyos. Bakit tayo naging anak ng Diyos? Dahil merong isang babaeng nagsabi, here is your handmaiden, be it unto me according to your word. Kilala niyo ba kung sino yun? Si Mary. Merong isang batang babae, na talagang ibinigay niya ang kanyang sarili para maging nanay ng tagapagligtas. Sa tamang panahon, sabi niya, sa tamang panahon, ibinigay, sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng isang babae. Isang babae na naging nanay. Itinuro ko minsan, pinich ko minsan, bakit kailangan igalang din natin si Mary? Born again tayo, hindi na tayo Catholic. Ano yung paggalang natin kay Mary? Hindi para manalangin tayo sa kanya, hindi para sambahin natin yung kanyang imahen na ginawa ng mga tao, kundi pinaparangalan natin si Mother Mary dahil meron siyang sinabi. Sabi niya, paano ko magkakaanak? Wala naman akong asawa. Pero, be it unto me, sabi niya, mangyari sa akin ang salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, mangyari sa akin. Sana, yung mga nanay na narito ngayon,
makita rin natin na yung commitment ni Mary na yon ay magawa rin natin. No? Masabi rin natin, be it unto me, Lord, according to your word. Hindi lang yung mga nanay, kundi bawat Kristiyano, bawat mananampalataya. Dapat ito yung kanyang commitment. Mangyari sa akin ang salita ng Diyos. Dahil ito yung pinakamagandang nangyari sa atin. Merong isang babae na ibinigay niya kanyang buhay para sa kaligtasan din ng marami ng sanlibutan. Sa pamamagitan niya, lumabas ang ating Panginoong Hesus nang siya nagbigay ng kaligtasan sa lahat. Habang tumatagal ako nagiging Kristiyano, mas naiintindihan ko bakit galit na galit ang kaaway. Bakit galit na galit ang kaaway? Lalong-lalo na sa mga nanay. Can you go to the next slide? Sabi niya, kung babalikan natin sa pinakauna in Genesis chapter 3, I will put enmity between you and the woman. Sabi niya, kayo ng babae. Ito nung nagkasala si Adam and Eve. Ito yung parusa ng Diyos kay Adam at saka kay Eva. Ang sabi niya, nung nagsalita ang Diyos patungkol sa parusa, yung judgment niya sa babae, ito yung sinabi niya una, kayo ng babae, o sa ahas, kayo ng babae aking pag-aawayin. Ito yung sa ahas, na ginamit ng demonyo para tuksuin si Eva at magkasala si Adan. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Sabi niya, he shall bruise your head. Sino yung mag-bruise ng head ng snake? Yung anak ng babae. Yung anak daw ng babae, yung binhi ng babae, aapakan niya yung ulo ng ahas. At yung ahas naman tutuklawin niya yung sakong ng binhi na aapak sa kanya. Prophecy ito doon pa lamang sa Genesis. Genesis chapter 3 yan. Sinabi na ng Diyos ang Ebanghelyo. Sinabi na ng Panginoong Diyos ang mangyayari. Ito na yung kaligtasan natin. Sabi niya, yung binhi ng babae, aapakan niya yung demonyo. Yung ulo ng demonyo. Pero tutuklawin ng ahas yung sakong nung binhi ng babae na yon. Ibig sabihin, mamamatay. Yung binhi ng babae ngayon. Pero ito na yung gospel na sinasabi in Genesis pa lamang. Sabi ko kanina, ang isang characteristics ng ating Panginoong Diyos, He declares the end from the beginning. Sa umpisa pa lamang, sinasabi niya kung ano kahihinatnan o ano yung mangyayari. So, kaya pala galit na galit ang demonyo. Mula pa nung unang panahon, palagi siyang may ginagawa na pinapapatay niya yung mga bata, yung mga babies. The devil is a baby killer. Alam niyo ba yun? Na from the Old Testament hanggang sa kapanahunan natin, laging gumagawa ang kaaway na patayin yung mga bata. Bakit? Kasi hindi alam Hindi niya alam kung sino yung binhi na yun. Nung umpisa, hindi niya alam kung sino yung binhi na yun. Kaya nga, pagdating ng ating Panginoong Hesus, nakita nila, ito pala yung binhi, kailangan patayin. Akala nila napatay nila ang Panginoong Hesus nung ipako nila sa krus. Ito yung sinasabi ng prophecy na yan. Yung ahas, tutuklawin niya yung sakong nung binhi na yon. Nung napako ang Panginoon. Sabi niya, kung alam lamang nila, hindi sana nila ipinapako ang Panginoong Jesus sa krus. Pero hindi nila alam Hindi nila alam. Ang alam nila, nanalo na sila. Ang alam nila, napatay na nila yung sinasabing dudurog sa ulo ng kaaway. Pero hindi. Iba ang plano ng Panginoong Diyos. On the third day, He will rise again. Kaya masasabi natin, ang motherhood is a God-ordained
No? Ang pagiging nanay ay isang regalo na galing sa Diyos. Ito ay bigay ng Diyos, ang pagiging nanay. Actually, ang sabi niya dun sa Timoteo, hindi ko maalala yung chapter and verse niya, no? Pero sinasabi niya in Timothy, that in childbearing you will be saved. Ano? Sa panganganak, maliligtas tayo, ang mga babae. Hindi lang mga babae, kundi ang buong sanlibutan. Anong tinutukoy niya doon? Hindi lang kayong mga nanay, na kapag nanganak kayo, doon kayo maliligtas. Hindi yun ang ibig niya sabihin. Ang ibig niya sabihin doon, dahil sa panganganak ng isang babae, magkakaroon ng kaligtasan sa lahat. Ito yung sinasabi rin ni Pablo, dun sa Galatians chapter 4 kanina, na sa tamang panahon, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng isang babae. So, motherhood is God-ordained. Ano? Kaya, kumbaga, tanggapin nyo yan. Ang pagiging isang nanay, ay isang regalo galing sa Diyos yan. Pinapahalagahan yan dapat. Galit na galit ang kaaway dyan, pero dapat pinapahalagahan nyo ang pagiging nanay ninyo. Mahirap man, alam ko mahirap, dahil kayo lang yata ang taong masasabi natin na 24/7 talagang may trabaho. Amen ba? Amen, sabi ng mga nanay. At alam niyo ito ang sabi, ang unang magpaparangal dapat sa babae ay ang asawa. Ang kanyang asawa. Nakakalungkot dahil puro babae tayo dito ngayon, puro babae, karamihan babae, ilan lamang yung mga lalaki, yung isang nakakalungkot eh. Pero alam niyo ba na kapag hindi tama ang pagkikitungo ng isang lalaki sa kanyang asawa, ang panalangin ay nahahadlangan? Yan ang sinabi niya sa 1 Peter. Hinahadlangan o hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin ng lalaki kapag hindi tama ang pakikitungo niya sa babae. Pero alam niyo rin ba na ang panalangin ng babae ay laging pinakikinggan ng Diyos? Kaya nga ako nakatayo ngayon dito dahil sa panalangin ng aking nanay. Pinanalangin ako ng aking nanay. Merong nananalangin para sa akin ngayon. Na isang babae, wala na ang aking ina ay nasa Panginoong Jesus na last 2023 pa siya, 2022. Umuwi na siya. At ito yung gusto kong ibahagi rin sa inyo na experience ko. Meron yung time noon na nung uuwi ng ang nanay ko sa Panginoon, nasa hospital siya. Binabantayan ko ang nanay ko, nananalangin ako, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan pa yung nanay ko. Pero doon, habang binabantayan ko, doon ko hinawakan yung kamay ng nanay ko. Nag-uusap kami ni Rowena noon. Sabi ni Rowena, kasi nasa machine na lamang. Humihinga na siya sa machine. Sabi ni Rowena sa akin, nandiyan pa ba si Mama? Tanong niya sa akin. Sabi kasi sa Bible, it is the Spirit that gives life. It is the Spirit that gives life. So, humihinga pa naman siya. Sabi ko, nandiyan pa si Mama. Sabi ko. Pero pagkaalis ni Rowena, nangusap ang Panginoon sa akin, paano ka nakakasiguro nandiyan pa yung nanay mo? May machine nga eh. Sabi ko, tuloy, naisip ko, kung wala dyan si Mama at namasyal siya sa langit, hindi na siya babalik. Totoo nga. Kasi sino naman kapag nakapasyal ka sa langit, babalik ka pa ba dito sa lupa? So sabi ko, doon ko hinawakan yung kamay ng nanay ko na talagang naramdaman ko na yung pagmamahal niya sa akin, nararamdaman ko, ibinabalik ko yung pagmamahal na yun. Yung bang miss na miss ko yung pagmamahal na yun. So ngayon, habang meron tayong mga panahon sa ating mga asawa, sa ating mga magulang, kung meron pa kayong mga magulang, hawakan yung kamay nila. Sabihin niyo sa kanila, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita. Magpalitrato kayo. Kasi alam niyo, nung gagawa na ako ng video, gusto kong gumawa ng video patungkol sa nanay ko, naghahanap ako ng mga litrato na magkasama kami.
Hala, kukunti. Wala pala akong oras sa nanay ko noon. Eh ngayon, ang dami nating pamaraan para makakuha ng mga memories na ganyan. Gawin ninyo. Sa asawa ninyo, sa nanay ninyo, ano? Kung buhay pa ang lola ninyo, gawin niyo sa lola ninyo. Magpalitrato kayo na nakayakap kayo, meron kayong mga memories. Kasi dati ang panahon, hahanap-hanapin nyo yun, wala na. Ang isang napagandang kaugalian ng mga Israelita, mga Hudyo, every Saturday, Sabbath, yung Sabbath nila, meron silang celebration ng dinner nila. At sa dinner na yun, actually parang yung Sabbath day ginawa para sa mga nanay. Kasi sa araw ng Sabbath na yun, hindi nila pinagtatrabaho yung nanay. Every Saturday meal nila, every Sabbath. Tapos, may rigaluhan pa nila. Yung nanay nila, may regalo sila. At kung meron silang ito yung kaugalian ng mga Hudyo, every Sabbath day, kung lahat yung mga nagawa nilang pagkakamali, nagsusoli sila sa bawat isa. Yung magkakapatid, yung mag-asawa, yung mag-iina, mag-aama, humihingi sila ng tawad sa bawat isa. Kaya kung meron mang hidwaan sa pamilya, kaya napaganda kung may hidwaan sa pamilya, hindi matatapos yun sa isang linggo. Amen. Lagi silang nagpapatawaran. Pero ang napakaganda nito, parang celebration ito sa nanay. Kasi ito talaga yung isang, sabi natin, throughout ages, karamihan sa mga ibang lahi, ibang bansa, ang mga babae ay second class lamang sa mga lalaki. Kumbaga hindi masyadong pinapahalagahan. Pero alam niyo ba ang Panginoong Hesus, hanggang sa kanyang huling hininga, ang kapakanan ng kanyang ina ang kanyang tinitignan. Bago niya ibinigay ang kanyang huling hininga, sabi niya kay John, yung apostle niya, si John the Beloved, sabi niya, "Son, behold your mother." Inihabilin niya yung kanyang nanay doon sa pinakamalapit na apostol sa kanyang puso, si John. Sabi niya, "Woman, behold your son." At sabi doon sa Bible, mula noon tumira si Mary kay Apostle John. Bakit? May mga anak naman si Mary na iba. Pero inihabili ng Panginoong Hesus yung kanyang ina dito sa lupa, doon sa pinakamalapit na apostol niya. Ibig sabihin, napakahalaga ng babae, ng ina, sa puso ng ating Panginoon. Dapat ganun din tayo. Paano natin palarangalan ang ating mga ina? Pinapanood ko yung mga, sabi ko sa inyo kanina, every Mother's Day, pag Sunday, nagpre-preach ako ng about mothers. Pinapanood ko yung mga preaching ko ng mga nakaraang mga taon ng Mother's Day. Sinasabi ko, tinuturo ko, sabi ko, mahalin niyo yung nanay ninyo. Kapag nakita niyo nagtatrabaho yung nanay ninyo, lumapit kayo, tanungin niyo, "Ma, anong may tutulong ko?" So, ang ganda, di ba? Ang ganda nung binibigyan kong mensahe sa mga bata. Pero, habang pinapakinggan yun, sabi ko, parang hindi nila ginagawa. Bakit parang bumabalik ulit? So, gusto kong itanin niyo sa puso niyo ito, no? Habang buhay pa yung mga magulang natin, meron pa tayong mga nanay, no? Paramdam natin yung pagmamahal sa kanila. Hindi lang tuwing Mother's Day dapat. Yun ang ibig kong sabihin. Every day. Kasi ang henerasyon natin ngayon, actually sinabi sa Bible in Romans chapter 1, sabi niya, children will be disobedient to their parents. In 2 Timothy chapter 3, in the last day, sabi niya, children will be disobedient to their parents. So, kung meron pa tayong mga magulang, tayo dapat yung kakaiba, hindi tayo sumusunod sa agos ng mundong ito. Kung buhay pa ang nanay mo at nasa malayong lugar siya,
pwede mo siyang tawagan. Hindi lang tuwing Mother's Day. Kapag pinasok ng Panginoon sa isipan mo ang iyong nanay, ano? Taas mo siya sa panalangin. Tawagan mo. Kung may pagkakataon ka, bisitahin mo. No? Kung Pastor Glenn lang kasi ang may asawa ata dito eh. At si Brother Faro pala nasa kusina. No? Hindi kailangan tuwing Mother's Day nyo lamang i-dedicate yung mga asawa ninyo. No? Although napakahirap ng buhay natin ngayon, napaka-busy natin sa dami ng mga gawain, kaya wag naman tuwing Mother's Day lang tayo magsasabi ng I love you. Have I told you lately that I love you? Wala nang pera eh. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki. No? Yung bang masabi mo sa asawa mo, no? Wala ka ba ginagawa ngayon? Gusto mong maglakad-lakad tayo? No? Parang ganyan. No? At ito sinasabi ko dahil ginagawa ko. Ano? Tuwing, yun ang isang pinaka gusto kong ginagawa. Yung lagi kong kasama yung partner ko. Yung gusto kong ginagawa palagi, gusto ko siyang kasama palagi. Kahit kung minsan naiirita na siya sa akin, ano ba, magkasama na naman tayo. Pero sa akin, gusto ko ganun eh, magkasama palagi kami. Kasi lalong-lalo na kapag mag-asawa kayo, iisa kayo. Pinag-isa kayo ng Panginoon. Amen ba? Amen! Amen. Can you go to the next slide? Ano pa yung next slide ko dyan? So how do we value our mothers? Paano natin pakahalaga ng mga nanay? Go to the next slide. In Ephesians chapter 6, in verse 1 and 3, ito, dapat alam ng mga bata ito, dapat alam ng mga anak palagi ito. Dapat kabisado natin ito. Sabi niya, mga anak. Sino yung mga anak dito? Taas ang kamay. Lahat tayo naging anak. Mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang tama. Children, obey your parents because this is right. Ito ang tama. Sundin ninyo ang inyong mga magulang dahil ito ang tama. Alang-alang sa Panginoon dahil ito ang tama. Amen ho ba? Amen! Sundin natin. At ang sabi niya, in verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. This is the first commandment with a promise, sabi niya. That your days may be long in the land, and it may be well with you. Kung gusto mong magiging maganda ang iyong buhay, igalang mo ang iyong mga magulang. Igalang mo ang iyong nanay. Kung gusto mo maging mahaba ang buhay mo, igalang mo ang iyong mga magulang. Igalang mo ang iyong nanay. Ano? Sabi ko, doon pinapanood ko yung preaching ko. 2 taon na preaching ko sa Mother's Day. Sabi ko, alisin nyo na yung salitang wait lang. Ano? On the Mother's Day, walang wait lang. Pagkatapos ng Mother's Day, maririnig mo naman, ba't sinasabi pa rin pala nila, hindi pumasok Hindi pumasok. Pasok na natin, alisin natin yung lengguaheng, wait lang ma. Ano? Kung minsan pasigaw pa, wait lang ma, may ginagawa ko. Hindi po tama yun. Amen? Hindi po tama. Igalang mo, sabi niya. Sabi ko kanina, no, yan yung isang kaugalian or isang kaugalian ng mga kabataan sa panahon natin in the last days. Sinabi yan, that children will be disobedient to their parents. So paano natin pahahalagahan ng ating mga magulang? Ano ba yung value nila? Sabi dun sa binasa natin kanina, they are worth more than rubies. Far above rubies. Higit sa mamahaling alahas ang halaga ng isang nanay. Higit sa isang mamahaling alahas. At ang Panginoong Jesus, pinanghawakan niya yan, tinayuan niya yan. Kahit siya ay Diyos, ano? Hindi naman nawala pagka-Diyos niya, pero tininting niya ang kanyang pagka-Diyos.
sabi niya, nung 12 years old siya, nung sumunod siya sa kanyang mga magulang, sabi niya, he was subject. Nagpailalim siya sa kanyang mga magulang. At sumunod siya. Dahil kautusan niya yan eh. Ano? Yan yung nasa Big Ten. In the Ten Commandments. Sabi niya, honor your father and your mother, that your days may belong in the land which the Lord your God will give you. Meron silang ginawang pagsisiyasat in Japan. Nakita nila ba't ang haba ng buhay ng mga tao sa Japan? Yung mga Hapon. No? Sabi niya dahil mahilig sila sa yung mga raw fish. Ano, yung mga sa kanila galing yung fish oil, yung mga ganyan. Kaya raw mahabang buhay nila. Pero alam niyo ba na ang isang ugali ng mga Hapon, mas matindi ang paggalang nila sa mga magulang nila kaysa sa buhay nila. Kung meron silang nagawa na mapapahiya ang kanilang mga magulang, magpapakamatay ang mga Hapon. Ganun kahalaga sa kanila ang respeto sa kanilang mga magulang. Ngayon, mas paniniwalaan ko yung paniniwalang yun dahil sinabi sa salita ng Panginoon. Kung gusto mong gumabang yung buhay, igalang mo ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong mga magulang. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, sa karamihan sa mga Pariseyo nung panahon niya, nung nandito ang Panginoon, sabi niya, ginawa niyo ng walang saysay yung salita ng Panginoon dahil sa inyong mga tradisyon. Go to the next slide. In Matthew chapter 15 verse 3, ito yung sabi ng Panginoon. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Ano yung tradisyon na yun? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Yan ang kautusan ng Old Testament. Maswerte tayo ngayon dahil hindi na ginagawa yan. Pero utos ng Panginoon yan. Ang lahat ng mga, sabi niya, yung mga lasenggo at walang paggalang sa kanilang mga magulang, dadalhin yan sa gitna at babatuhin yan, papatayin yan. Pero sabi ng Panginoon, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Go to the next slide. In verse 5, sabi niya, itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong po sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangan tulungan ng kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong ninanang mga katuruan. So merong isang katuruan, kahit noong unang panahon pa at sa panahon ng Panginoong Hesus, na nakikita ko pa rin ngayon, kahit dun sa grupo natin mga Kristiyano. Sasabihin ng isang anak, nag-tithes na ako sa Panginoon eh. Binigay ko na yung tithes ko sa Panginoon eh. Kaya wala na akong ibigay sa'yo. Sabi ng Panginoon, tradisyon yan. Nilabag mo ang salita ng Panginoon. Anong sinasabi ng Panginoon dito? Ang paggalang sa mga magulang, honor your father and mother, means that you have to help your mother and father financially. Financially. Gastusan mo rin yung mga magulang mo. Huwag mong sasabihin na binigay ko na yung tithes ko sa Panginoon eh. Kaya wala na akong may tutulong sa'yo, wala na akong may bibigay sa'yo. Mali po yun, sabi ng Panginoong Hesus. Naintindihan niyo ba yun? Amen. Huwag natin gagawin yun. Ma, binigay ko na yung tithes ko eh, kaya sorry na, sa next ka na lang, wala akong may tutulong sa'yo. Mali po yun. Pinawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos. Sabi niya. Si Jesus mismo nagsabi niya, hindi po ako. Pinapawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga katuruan. Dahil sa inyong mga tradisyon. Hindi. Iba yung para sa ating Panginoon. Bigay mo yung tithes mo. Dahil tithes mo yan eh. Pero huwag mong kakaligtaan, tulungan ang iyong mga magulang. At sabi ng mga ina ngayon, Amen. Amen. Sasabihin ng mga nanay. Amen. Amen mo ba? Amen. Ang bawat anak, kahit kayo mga nanay, kung may mga nanay pa kayo,
para sa atin din ito. Huwag mong kakaligtaan, tulungan, gastusan. Actually, yung word na honor, kapag tinignan nyo sa original, ang ibig sabihin ng honor, bigyan nyo ng pinakamabigat na saysay. Make heavy. Yung weight niya, honor. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon when it says honor. Pag tuwing sasabihin ng Panginoon sa Bible na honor, it has something to do with health and finance. Honor the Lord with your substance and with the first fruits of your increase. Tuwing may sinasabi ang Panginoon honor, ibig sabihin, pabigatin ninyo, bigyan nyo ng weight ang isang bagay. Kaya yung sinasabi niyang, honor your father and your mother, ang sinasabi niya dito, gastusan nyo sila, tulungan nyo sila. Kapag may mga trabaho na ito, mga batang ito, huwag kayong mag-aasawa kagad, tulungan nyo yung mga magulang ninyo. Pero tayo naman mga magulang, wala naman tayong karapatan, huwag kang mag-aasawa, tulungan mo muna ako. Yung ibang magulang ay gano'n. Huwag naman ganun. Huwag natin sasabihin sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. Merong banal na spirito sa bawat isa sa ating mananampalataya. Dapat alam lang talaga natin ang salita ng Diyos. And that is how we're going to value our mothers. Honor. Napakabigat ng salita na yun, na honor. So ngayong Mother's Day, nasa mga asawa at mga anak ang desisyon. Ma, saan mo gustong pumunta? Ha? Ma, gusto mo ng Gustavo? Ha? Muli, gusto kong itaas sa inyo ito. Ibinigay ng Panginoon ang ating mga magulang para maisilang tayo sa mundo ito. Ngunit alam niyo ba na sa pamamagitan din ng isang nanay, nagkaroon din tayo ng kaligtasan para mabuhay tayo sa susunod na mundo, sa susunod na panahon. Okay? Dahil sa nanay na yon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Nung sinabi niya, be it unto me according to thy word, ginamit siya ng Panginoon. Ginamit siya ng Panginoon. Kung titignan nyo, napakabata pa ni Mary nung sinabi niya yun. Ang sabi ng mga scholars, nandun siya sa age na 13 to 15 years old. Nung sinabi sa kanya ni Angel Gabriel na the Holy Spirit will come upon you and you will conceive the Son of the Most High. Hindi niya maintindihan yun. Pero anong sabi niya? Lord, be it unto me according to your word. Mangyari sa akin kung ano yung sinasabi ng Diyos. At doon nga, sa pamamagitan ni Mary, ibinigay sa atin ang kaligtasan para maaari tayong mabuhay sa susunod na mundo. Ang mundong ito, temporary lamang. Ang pinakamagandang maibibigay natin sa ating mga magulang ngayon, kung tayo ay may mga magulang pa, kung tayo ay may mga nanay pa, ang pinakamagandang pagpapahalaga na may bibigay natin sa kanila ay ibigay natin ang buhay din natin sa Panginoong Jesus. We commit our lives to the Lord Jesus. Yan ang pinakamagandang regalo sa nanay natin. Kung patay na or nasa Panginoon na ang yung mga magulang, anong sabi niya sa next slide? Go to the next slide. In Luke chapter 15, verse 7, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na ginangailangan ng magsisi. The heaven is rejoicing with one soul, sabi niya, na maliligtas. Kung ang nanay ninyo ay nasa langit na at nagkumit kayo sa Panginoon, yan ang may pinakamalakas na palakpak sa langit. Nagre-rejoice siya. Kaya ang sinasabi ko, ang pinakamagandang may ririgalo natin sa ating mga magulang ngayon is we commit our lives to the Lord Jesus. Kung alam mong naging Kristiyano ang nanay mo, alam mong ang nanay mo ay nandun na sa langit, nasa Panginoon. Kung gusto mo siyang makita, commit mo ang buhay mo sa Panginoon Jesus. Commit your lives to the Lord Jesus. Dahil, lagi kong sinasabi, ito yung part ng, or
mensahe ng aking pagpapastor, ang pagbabalik ng Panginoon. Darating, malapit na dumating ang Panginoon. No? Kung magkukumit tayo ngayon sa ating Panginoong Hesus, ibibigay natin ang buhay din natin. Sabi niya that those who live should live for the one who died for everyone. Tayo mga nabubuhay, dapat mabuhay tayo para dun sa namatay para sa atin. Kung gagawin natin yun, higit na nagagalak sa kalangitan ang ating mga nanay, ang ating mga magulang. Kung magpapatuloy tayo, kung gusto natin sila makita pa, magpatuloy tayo sa Panginoon, huwag tayong bibigay. Malapit na dumating ang Panginoon. Naniniwala ho ba kayo doon? Amen. So tayong mga nanay din, ano? Tayong mga nanay din, ang pinakamagandang may kukumit natin sa ating mga anak, no? Ay ang patuloy din tayong mag-commit sa Panginoon. Yan ang pinakamagandang maririgalo rin natin sa ating mga anak. Dahil kung hindi pa darating ang Panginoon at tayo uwi na sa Kanya, ipagpapatuloy nila ang pananampalataya natin. Ano? Sila ang mananampalataya, sila ang magpapatuloy ng pananampalatayang ibinigay natin sa kanila. Yun ay kung ibibigay din natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Amen? Amen. So ang sentro palagi ng buhay natin, ano, kahit tayo, eto yung araw ng mga nanay ngayon, pero gusto kong makita ninyo na ang pinakasentro ng lahat-lahat ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya lamang. Walang iba. No? Wala tayong ibang itataas. Pinaparangalan natin ang mga nanay ngayon dahil kaarawan nila, pero ang itinataas palagi natin, kahit kayong mga nanay, itataas ninyo ay ang Panginoong Jesus sa buhay ninyo. When you continue to do that, no? If you continue to do that, the Lord will honor you. At yun ang pinakamagandang parangal, yung manggagaling sa Panginoon, hindi yung manggagaling sa tao. Amen. Amen. Sabi ng Panginoong Jesus, in Mark, I think this is in Mark chapter 5, ano sabi niya, habang nangangaral ng Panginoong Jesus, sabi niya, yung presensya o yung kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ay naroon. Alam ko, sa oras na to, habang pinapakinggan natin ang salita ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos din ay narito para magpagaling. Hindi lang sa pisikal, kundi sa ating mga emosyon. Kung meron mga magulang na nasaktan ng kanilang mga anak, kung nasaktan ninyo ang inyong mga magulang, narito yung kagalingan ng Panginoon sa oras na ito ngayon. We commit our lives to the Lord Jesus. We lift Him up in our lives. Siyang bigyan natin ng karangalan sa ating buhay. Pagpatuloy natin ang ating pagsunod sa Kanya. Pagpatuloy na ng pagsunod natin sa Kanya, pagagalingin niya tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa ating mga relasyon, pagagalingin niya tayo. Sa ating pisikal na pangangatawan, pagagalingin niya tayo. Sa ating spiritual na pangangailangan, pagagalingin niya tayo. Because Jesus is our great physician. Amen? Ang anointing niya, sabi niya, He heals the broken-hearted. He set deliverance to the captives. Recovering of sight to the blind. Nakakakita yung mga bulag. Nabubuksan ang ating mga mamata sa ating Panginoong Hesus. Wala tayong ibang itataas. Ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen? Amen. Amen. Sana nga po, nabigyan ko kayo ng karangalan ngayon mga nanay. Pero hanggit sa lahat, gusto kong bigyan natin ng karangalan ngayon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya anyayaan ko kayong lahat na tumayo. Tayo-tayong lahat nila. Gusto kong bigyan natin ng pasasalamat ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Diyos. Dahil sa pagbibigay niya sa atin ng mga nanay. Higit sa lahat, sabi niya in Proverbs chapter 31, in verse 30, ang babae, ang nanay na sumasamba at may takot sa Diyos, siyang pararangalan ng Diyos. Amen? So, ang papasalamat tayo sa ating Panginoon ngayon, I want you all to bow down your heads. Hallelujah, Panginoong Jesus. Panginoong Diyos na aming Ama, sinabi mo, Panginoon, na ang babaeng may takot sa iyo at sumusunod sa iyo ay pararangalan mo, Panginoon.
Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw rin ang nagbigay sa amin ng mga nanay na siya nagbigay sa amin, Panginoon, ng pagkaunawa patungkol sa iyo. Na siya nagbigay sa amin ng buhay upang makilala ka namin sa panahong ito. Lord, maraming salamat sa buhay ng aming mga nanay. Pinaparangalan namin sila tulad ng pagpaparangal na binibigay mo sa kanila rin, Panginoon. Lord, alam namin na ang mga nanay ay malapit sa iyong puso. Kung kaya naman sa oras na ito, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga nanay. I want you all to lay hands, itaas niyo yung mga kamay ninyo patungo sa mga nanay na nandito ngayon. Sa mga nanay, sa mga asawa, every mother that are here, I want us to lay our hands on them and give them the blessing. Bigyan natin yung blessing sa kanila. Lord, bless them, Lord. I-bless mo po ang mga nanay na narito sa lugar na ito ngayon, Lord. Bless them and keep them always. Bakuran mo po sa iyo sila ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-iingat, ng iyong pagpapala, Panginoon. Lord, hinihiling po namin ngayon, bigyan mo po sila ng buhay, Panginoon, na maging malakas sila hanggang sa muli mong pagdating, Panginoon. Hinihiling po namin, Lord, pangako mo that you will satisfy them with long life. Hinihiling po namin ito para sa kanila, Lord. We lift up our hands in blessing them right now. Let your blessings be upon them, Lord. Mabakuran sila ng lahat ng pangangailangan nila, lahat ng kabutihan mo, lahat ng pangako mo, Panginoon, mapasa kanila sa araw na ito, Panginoon, at magpahanggan pa man, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na ang lahat ng makakita, ng lahat ng kabutihan mo sa buhay nila, ay malapit din sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po sila, patuloy na maging liwanag sa bawat pamilya, Panginoon, kung saan mo sila inilagay. At Lord, hayaan mo rin, tulad ng sinabi mo sa iyong salita, ang kanilang mga anak ay magpupuri sa kanila at ang kanilang mga asawa ay magtitiwala sa kanila at magbibigay ng pag-ibig at pagmamahal sa kanila. Lord, maraming salamat sa buhay ng mga nanay na narito ngayon at maging ang lahat ng nanay, Panginoon, na tinakda mong sumunod sa iyo. Tinataas namin sila at nagpapasalamat kami sa pinakamaganda mong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat.